Now ngayon, pinuntahan mo kami dito, mas malaki yung moral namin kasi nandito yung presidente natin ng Republika ng Pilipinas. Pinuntahan kayo. Mga kababayan, ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng DSWD Secretary Rex Gatchalian, Governor Lacson, Vice Governor Ferrer, ating mga mayor na nandito, mga kababayan ko, kami nandito, ako ay nakarating dito upang matignan para makita ko kung ano ba talaga ang sitwasyon. Kagaya ng sinabi ni Vice Gov, very important na makita ko ng sarili ko na iba ang report na binabasa-basa lang at saka picture na binabasa-basa lang at yung makita ko ng sarili ko. Sa itong mga distribution ng ating mga relief goods, patay na kung ano ba ang mga ginagawa para mas maginhawa naman kahit kaunti ang inyong pag-evacuate. Ang problema kasi po ay yung bulkan, hindi kagaya ng bagyo yan na masasabi natin kailan darating yung bagyo. Hindi natin masabi kailan itong bulkan, kailan puputok para matapos na, makabalik na kayo sa mga tahanan ninyo. Kaya napatagal na, ilang buwan na ito. We're almost 3 months. Yung iba sa inyo, 2 buwan na, hindi pa nakauwi. At mga evacuees, yun na nga yung the report that was given to us na binigay sa atin ni Governor Lacson. There are still 1,700 plus families that are in evacuation centers. Bukod pa ron, meron pa rin mga na-displaced na wala na sa evacuation center pero pumunta sila sa bahay ng kaibigan, sa bahay ng kamag-anak nila. Kaya hindi pa rin normal ang sitwasyon. Ngunit, maasahan po ninyo na kami ay ang pamahalaan ninyo ay hindi kayo maiwanan. Lagi kaming papadala ng lahat ng kailangan ninyo, lahat ng gamit, lahat ng relief goods. Gumagawa kami ng mga paraan. I remember nung after mga 1 month, sinabi ko kay Secretary Rex, sa kanya, dapat naman, kung hindi natin malalaman kung gaano katagal sila rito, gumawa na tayo ng mga facilities doon sa mga evacuation center para maging naman mas komportable ang ating mga evacuees. Dahil hindi naman maaari ay kahit gaano kaganda ang hinanda para sa inyo sa evacuation, siyempre lahat kayo gustong umuwi dahil mahirap yung matagal nang nawawala doon. Walang hanap buhay, walang lahat yung mga pangangailangan hindi nagagawa, hindi nakukuha. At yung iba sa inyo ay iniwanan ang inyong mga tanim at paglabas na naman, pagbuga na naman ng kanlaon, nasisira na naman yung tanim, kaya kailangan na naman natin suportahan, uulitin ulit, nakailang balik-balik na. Kaya basta't gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na kahit papano, sana talaga manalangin tayo na hindi na tumagal ito. Dahil kahit naman, ganito lang ang sasabihin ko, kahit ganito katagal ito, ang pamahalaan ninyo nandito, tuloy-tuloy itong suporta na ibinibigay namin sa inyo. Hindi matatapos ito hanggat kayo'y nangangailangan ng tulong, hanggat kayo'y nangangailangan ng suporta, ay ibibigay ng pamahalaan. Mabuti na lang, napakaganda ang naging coordination ng national government at saka ng mga local government. Kaya bale yung trabaho para masuportahan kayo at matiyak na naalagaan kayo pinaghahati-hatian namin para naman matiyak namin na walang pagbabago, walang tigil, hindi mapapatid, hindi mawawala yung tulong na ibinibigay namin sa inyo. So, kung ano pa, ay alam namin na siguro sa inyong pag-iisip
ang pinaka number one na gusto nyong magawa ay makauwi. Kaya lagi, bawat 2-3 araw, tinatawagan ko ang PhilBox. Ano ba? Yung PhilBox, yung nagsasabi sa atin kung anong nangyayari doon sa bulkan. Tanong ko sa kanila, ano ba talaga nangyayari? Matatapos na ba? Puputok na ba? Hindi pa ba? Sinasabi lang, ganun pa rin. Meron pa rin, ang kinakatakutan po natin, yung putok ng bulkan. Dahil ang sinasabi ng PhilBox, yung bulkan, parang namamaga pa rin eh. Ibig sabihin, may pressure dun sa loob. Kaya bago mabitawan yung pressure na yung kailangan palabasin para yung pagmaga ng bulkan mabawasan, walang pressure, mawawala na yung mga alert level na ginagawa natin dahil for at least ngayon tapos na dahil na-release na yung pressure doon sa bulkan. Hanggang ngayon what did you call it? There has to be a catastrophic culminating event. Ibig sabihin, kailangan may mangyari na malaki bago matapos itong krisis na ito. Kaya yun ang inaabangan natin. Nagdadasal pa rin kami na kahit papano, baka naman may mangyari, may magawa o swertehin tayo na hindi na pumutok pero mawala na yung pressure doon sa bulkan. Ay wala tayong magagawa at ganyan talaga ang bulkan, hindi natin mabasa. Lahat po ng ating mga scientists, lahat po ng ating mga espesyalista na nakakaalam tungkol sa mga volcanologists natin, nakakaalam sila tungkol dyan sa pagputok ng bulkan, pag mini-measure nila kung ano yung mga nagbabago, ay nandyan po sila araw-araw. 2-3 beses sa isang araw nagre-report kung ano na ang pagbabago. At kaya asahan ninyo na talagang nakabantay kami ng mabuti na sana naman pagbigyan tayo, mapagbigyan tayo na hindi na pumutok at mawala na yung pressure. Pero at least sinitiyak lang namin na kung sakali man matuloy ang pagputok ng kanlon ay hindi kayo malagay sa alanganin. Kaya naman, kahit na alam namin na mahirap para sa inyo, na kailangan na maiwan dito sa mga evacuation center, kailangan na ngayon maiwan, pinagtsatsagaan. Alam ko, itong relief goods namin, okay naman yan eh. Pero kung araw-araw yung kinakain na isang buwan, hindi na okay yan. kahit gaano kahit steak yung bibigay namin sa inyo pagka araw-araw yung kinakain, baka magsawa na kayo. Kaya yun ang ginawa namin kasama ng mga LGU, both on the provincial at saka sa municipal level, hindi lamang dito dito lang sa La Carlota, kundi sa iba't ibang bayan. Dahil ang ginagawa namin, gumagawa kami para naman ginagawa namin ang lahat para maging mas komportable naman ang inyong pag-iwan dito sa mga evacuation center na ganito. Kaya tignan lang po natin, manalangin po tayo na matapos na itong krisis na ito. At ang Diyos lang siguro sa ganitong sitwasyon na makakatulong sa atin. Ang magagawa lang po natin, tuloy-tuloy po ang ugnayan, ang coordination namin sa local government, tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor ng ating mga scientifico, tuloy-tuloy para malaman namin ang tunay na sitwasyon, para matiyak na kayo ay hindi malagay sa alanganin, hindi kayo malagay sa peligro. Kaya itong ginagawa natin ay kahit mahirap, kailangan magtiyaga at kailangan may konting pasensya tayo. Ngunit itong ginagawa namin ay para tiyakin na wala naman ang masaktan, wala naman maging casualty sa atin. Yan po ang aming ginagawa. Asahan na lang po ninyo na itong mga tulong na dinadala ng pamahalaan ay walang tigil po yan hanggat hindi nyo na kami kailangan. Hanggat kailangan nyo kami, nandyan po kami. Siguro ang idadagdag ko na lang,
ay sabihin, magpapasalamat ako sa ating mga local government executives dahil sa kanilang tulong. Dahil kahit na ano ang dadalhin ng national, kailangan namin po yung tulong nila. At magpasalamat po tayo sa kanila sa dami nilang ginawa at sa maganda nilang coordination, madala nilang pag-coordination sa national government. Kaya naman po, kahit ngayon, tuloy-tuloy po ang aming suporta sa inyo. Asahan po ninyo, hindi po mawawala yan. Sana po ay pagka makauwi na kayo, babalik ako rito tapos hindi na tayo kailangan hindi na dilatang kakainin natin, lechon na. Sige, asahan po ninyo, nandito po kami. Lagi namin minomonitor ang sitwasyon ninyo, kung kumusta na kayo, kung meron na sa inyo nagkakasakit, kung lahat kayo ay komportable. Dahil kapag nakakulong, siyempre nagkakasakit yan. Pero nandyan din ang DOH. Pangatlong araw pa lang ng pag-evacuate ninyo, nagpadala na ng medical team ang Department of Health. So kung meron man kayo, kahit na hindi naman karamdaman, meron kayong linagnat o sumakit ang ulo niyo, nandyan po sila, nandyan po ang ating medical team. So yung suporta nga ng pamahalaan ay laging nandyan. Asahan ninyo yung suporta ng ang national government together with the local government. Hindi po mawawala. Hanggat kailangan nyo kami, nandito po kami. Maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. This person, inaanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pamamahagi ng family food packs at cash assistance. Ms. Hilda Villanueva. Mr. Jomel Patricio. Ms. Norgeline Villaras. Maari na po tayong magsiupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para sa pamamahagi ng assistance para sa biktima ng Canlaon Volcano Eruption. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyahan natin ang ating Mayor Rex Halanduon upang magbigay ng kanyang pambungad na talumpati. His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Secretary Gatchalian of the DSWD, Governor Lacson of Negros Occidental, Vice Governor Jeffrey Ferrer, Mayor Albi Benitez, and the rest. First of all, we would like to thank in behalf of the LGO, not only of the LGO of La Carlota, but in behalf of Negros Occidental, we would like to thank the President for coming over. No? Nagkadto gini siya sa aton, no? Seeing our situation on the ground. That's what is very important para sa aton. Makita niya ang aton sitwasyon diri. So thank you, Gid, Mr. President, for coming over, Secretary Gatchalan, and the rest, the national agencies. And thank you for the continuing support you have extended to the several LGUs here in Negros Occidental. We cannot stop Mount Canlaon, no? And kung saan mo sa mairap or hindi sa mag-irap, saan no, hindi ta mabalan. But then, bear in mind that we, your local officials, including the provincial officials, and of course, our national officials, including the President, is here with us today.
no? So that we can plan out in the short term, in the long term plan, what we are going to do in case matapos ini or maprolong ini nga sitwasyon. So thank you gid, Mr. President, for coming over, no? Ang unang ginatag sa presidente di sa aton naghatag sa 50 million sa provincial government, and then the provincial government amo nang ginapakaon sa mga inyo for 1 month, no? Ginhatag yaman di sa aton. And then the LGU, ang DSWD naton, yung mga food packs, no? Mga NGOs naton nag-donate. Salamat gid sa inyo donation. We cannot do this without you. Thank you, Mr. President, for coming over. Thank you very much, no? Ikaduwa na ni nga presidente nagkadto sa La Carlota. Sang una si GMA, and now ang second ang aton incumbent President Bongbong Marcos. Thank you, sir, for coming over, giving us the encouragement, no, to continue what we're doing for our constituent. Thank you for that support. Salamat gid sa inyo tanan sa pagkadto ni Lisbon, and salamat hoping, no, ang mga beneficiary, congratulations na daan sa inyo for receiving financial assistance. Kaya muna ang problema naton, permi ang kwartata sa bulsa, hindi bala, permi na muna, no? Last time already si Senator Villar ni tagaan ka mo subong halin naman sa presidente, no? So thank you very much, and good afternoon once again. Para sa kanyang mensahe, inaanyayahan natin si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Mr. President, my President, kaibigan, salamat na nandito ka. 2 months ago, nung pag-erupt ng Canlaon Volcano, grabe yung problema namin. Even the mayor of La Castillana, umiiyak. Nandun sila sa Manila, kumuha ng award. Walang flight makapunta dito, kasama si Gobernador. Sabi, tumawag sa akin, sabi ko, don't worry, Mike. Kasi yung Bago City, La Carlota, and Pontevedra, and La Castillana, pupuntahan ko yan. The next day, pumunta si Secretary Rex Gatchalian. Nag-high moral kami. Yung mga evacuees sa mga area, nag-high moral kasi nandito yung DSWD. Nandun mismo sa briefing, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian, inutusan ako ng presidente na magpunta dito para tingnan yung sitwasyon at saka tulungan yung mga kababayan, kapatid natin na affected by Canlaon Volcano. Boss, after 1 hour ng briefing, tumawag sa akin si Secretary Gibo Teodoro. Jeff, kinakamusta anong sitwasyon? Inutusan din ako ng presidente na tingnan ang sitwasyon ninyo. Grabe yung high moral na namin kasi sa national at saka yung mismo na presidente natin ang nag-utos, meaning mahal tayo ng presidente natin. Nandyan sa kung sa problema, nandun ang national agencies, nandun yung command at saka yung utos niya, i-take care itong mga area na affected ng Canlaon Volcano. Sa amin, gumaan yung pakiramdam namin. Gumaan yung sitwasyon kasi nagtulong-tulungan, LGU, national, provincial, and national agencies. Mr. President, ito lang yung masasabi ko. Wala kaming i-reply sa iyo kung hindi magpapasalamat. Now ngayon, pinuntahan mo kami dito, mas malaki yung moral namin kasi nandito yung presidente natin ng Republika ng Pilipinas, pinuntahan kayo. Ito lang yung masabi ko, with prayers and with support with your administration, yun lang ang ma-reply namin at matulong namin sa iyo. Because with that, ikaw ang makatulong sa amin, sa supportar namin.
sa problema namin, nandyan ka. Mr. President, thank you. Thank you very much. Ito, 30 seconds lang isabi ko, pero more than 30 seconds. At saka, mayroon pa akong isabi na salamat mismo sa binulong ko sa iyo during last year na nandito ka. Yung ibinulong ko sa iyo, pasalamatan natin ulit. Ito, legacy ni President BBM sa atin, yung NIR na inapprove niya. Yung mga mayors nandyan, happy. So, ongoing na yung process, ongoing na yung mga meetings. At saka, Mr. President, bilang isang loyalista mo, isang kaibigan niya ever since, may ibubulong ulit ako sa iyo. Huwag magkabarang. So, with God's grace, lahat kayo, with prayers sa family na Marcoses, sa kay President BBM na pinuntahan tayo dito, ang laking tulong sa atin. Kayo na mga evacuees, hindi kayo magproblema, pag alis nyo, may itulong pa rin yung beloved President natin sa inyo. Tandaan nyo yan. Through us, kami na yung line ninyo sa Kanya. Ito lang yung prayers natin. Ibigay natin yung prayers sa family Marcoses. Itong nakita nyo na nagtumutulong sa atin with God grace. God grace your family, your leadership in our country, Mr. President. God bless you. God bless us all. Thank you. Maraming salamat, Vice Governor Ferrer. Inaanyayahan din natin Governor Eugenio Jose Lacson para sa kanyang mensahe. Thank you. Mr. President, allow me to give a very short situation report. As of today, 21 February 2025, Canlaon Volcano remains at alert level 3. This has affected 7 local government units, the municipalities of La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, and Murcia, and 3 cities, Bago, La Carlota, and San Carlos City. Displacing at its peak, displacing a total of 6,791 families or 22,347 individuals. Right now, there are 1,756 families and 5,659 individuals. So as you can see, Mr. President, the number of evacuees have really gone down because at alert level 3, we are supposed to evacuate all those residing within 6 kilometers radius from the crater. It has been a team effort. Of course, the national offices, DSWD, OCD, and of course the local, between the local government units and the provincial government. Mr. President, in behalf of the province of Negros Occidental, thank you for your time, earnest concern, empathy, and invaluable help. The province of Negros, the province and the people of Negros Occidental are truly grateful. Madamo gid nga salamat, Mr. President, sa imo tampad nga bulig kag pag-ulikid sa mga Negrenses. Madamo gid nga salamat. Maraming salamat, Governor Lacson.